Mga kaagimat, ito yung mutya ng suso mga kaagimat. Napakaluma na to mga kaagimat at matagal na tong panahon. Base sa science mga kaagimat, ang mga fossilized na yung crystallized mga kaagimat ay napakatagal para makagawa ng ganito. Noong unang panahon, suso talaga to mga kaagimat. Nagdaan ng billion years ago, kung base sa science, kahit i-research ninyo, magiging crystallize siya, naging bato siya, yung suso. Once naging bato siya, nag-evolve pa siya, nagiging crystal. Crystallize ito mga kaagimat, tagos ang liwanag nito. At sa laki nito ay bihira lang na klase. Napakaganda nito mga kagimat. Maraming mga antingeros ang dala nila mga ganito, pero yung hindi crystallized, ipakita natin yung hindi crystallized mga kagimat. Ito na suso mga kagimat ay naging bato na. Okay? From naging mutya na siya, naging bato na. See? Ito, bato. Bato na siya. Libon din ito, libon. Pero mas in terms sa capacity nila mga kagimat, mas mataas to na uri. Kristal na kasi siya. Ito, bato. Mutya, naging bato. Suso, naging bato. Ito, naging crystallize. Mas to mga kagimat, mas rare or bihira lang na uri. Yung mga antingeros na nagdala nito, meron tong taglay na kabal at kunat at tagaliwas. At meron ding bertud ng pampaswerte. So, dalhin mo lang palagi dikit sa katawan mga kagimat. Ikaw mga kagimat, nakita ka na ba ng ganito? Nagkakaroon ka na ba ng ganito? Kasi kunti lang ang ating mga antingero na merong ganito. Karamihan mga ganitong uri, yung mga maliliit na mga suso. Pero pakita pa natin yung iba. Ito maliit na uri. Teka. Ito mga kagimat, suso din to. Pero maliit. Naging bato na din siya sa tagal ng panahon. Okay? Tagal ng panahon. Kailangan sila ritualan. Buhayin talaga at palakasin. Siya dadala ng bertod bakagimat, yung blessing. At kung sino makakuha nito, tinuturo ko mga susi, mga para sa akin mga kagimat, mahilig ako sa orasyon para lalakas masyado yung gamit. Gusto kong pangalagaan nyo, alam nyo paano sila pangalagaan. Tinuturo ko kung paano sila paandarin or i-maintain yung bisa nila. Kasi maraming mga antingero na hindi sila yung nakakuha, pero binili nila, tapos hindi nila alam kung paano pangalagaan. Unti-unti sa tagal ng panahon, kung wala yung ritual, mawala yung bisa. Pero sa akin mga kagimat, tinuturo ko kung paano ang wastong paggamit nito para mag-maintain na aandar yung kapangyarihan nila. Ang dasal natin mga kagimat ay hindi ka nagdasal sa object or sa mga motya or sa mga gamit sa ating-anting. Hindi ka nagdasal dyan. Doon ka sa Diyos sa langit. Gawa sa Diyos na nasa langit. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob at Diyos ni Moses. Ang naggawa sa langit at lupa at sa lahat ng bagay makikita at hindi makikita. Doon lang tayo magdasal sa Kanya. Through Him, ang Diyos yung magpa-empower nito, i-sanctify niya sa pangalan niya. Yun ang ituturo ko kung paano. Maraming nagsasabi na wala, hindi yan pwede. Kasi hindi nila alam kung paano gawin yan. So since alam natin, sikreto yan, ituturo ko sa interesado. Yung hindi interesado, manood na lang sila. Depende na sa kanila, pwede silang maniwala, pwede rin hindi. Pero sa mga interesado na tao, doon ko ituturo ang tamang proseso. So mga kaagimat, sa mundo ng kababalaghan at hiwaga, ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.